Kabanata 2011. Hindi umalis si Thomas. Sa halip, umabant siya ng isang hakbang at sinabing, masama ang pakiramdam mo. Maaaring nakatagpo ka ng ilang mga problema. Kung mayroon akong isang paraan upang malutas ang iyong mga problema, pagkatapos ay maaari mo akong tulungan na pandayin ang bulkan na metal. Ano sa tingin mo? Magwala ka. Ayokong makinig sa'yo. Patuloy na itinaboy ni Brighton si Thomas. Gayunpaman, walang pag-aalinlangan na sinabi ni Thomas, nakuha ko ang bulkan na metal na ito mula kina Hunter at Gally at Haynes, kaya dapat kang magtiwala sa aking mga kakayahan. Bigyan mo ako at bigyan ang iyong sarili ng pagkakataon. Kailangang aminin ng isa na mahusay si Thomas sa pagbabasa ng isip ng mga tao. Matapos marinig iyon ni Brighton ay agad siyang lumingon at tumingin kay Thomas. Pumalatay sa kanyang mga mata ang kawalan ng tiwala, ngunit pinili pa rin niyang subukan ito sa huli. Matapat niyang sinabi, ang anak ko, si Denny, nahuhumaling sa gang ng motor. Ayaw niyang matuto sa akin. Sa halip, gumagala siya kasama ang gang ng motor na iyon. Tinagalitan ko siya, pero ayaw niyang makinig sa akin. Nakipagtalo pa siya sa akin. Hindi siya umuwi kani-kanina lang, at nababahala ako. Kung maaari mong ibalik ang aking anak na lalaki at gawin siyang putulin ang mga relasyon sa gang ng motorbike, gagawin ko ang metal ng bulkan para sa iyo. Ang lahat ng ito ay tungkol sa isang ama na nakaramdam ng kawalan ng kakayahan kapag nakikipag-ugnayan sa kanyang rebelding anak. Wala iyon para kay Thomas. Bigyan mo ako ng 2 oras. Kasunod ng kanyang sinabi, umalis si Thomas sa bahay at sinabi sa Pisces, tulungan mo akong hanapin ang gang ng motorbike ngayon. Lahat tama. Wala pang 5 minuto, kinumpirma ng Pisces ang posisyon ng motorbike gang at si Thomas ay sumugod mag-isa. Pagdating ni Thomas, nakita niya ang isang malaking grupo ng mga nagmomotorsiklo na umiinom at kumakain. Ang isa sa kanila ay isang blonde na kamukha ng pinuno. Kumakain siya ng drumstick habang may hawak na loudspeaker at nagyayabang. Mga kapatid, bumagsak na si Hunter, tapos si Galiet, ang matandang bastos na iyon. Ang lugar na ito ay ating teritoryo ngayon. Walang ibang kapangyarihan na lalapit sa atin, at malapit na tayong magkaroon ng magandang buhay. Malakas na naghiyawan ang lahat. Pumalaklak si Thomas bilang pagbibitiw at umiling. Ano man ang oras, ang mga taong ito ay palaging umiiral. Ang mga ignorante ay umiral kahit saan at sa anumang panahon. Nakakainis. Walang pakialam si Thomas sa excitement ng motorbike gang. Nakahanap lang siya ng mas mataas na mesa, agad na tumalon doon, at sinigawan ang lahat ng nasa site, nandito ba si Denny Cook? Ang 4 na salitang iyon ay agad na nakakuha ng atensyon ng lahat. Napatingin silang lahat sa estranghero na ito. Nandito ba si Denny Cook? Ulit ni Thomas. Sa sandaling iyon, lumabas ang isang payat na batang lalaki na mukhang mga 15 taong gulang. Itinaas niya ang kanyang ulo at nagtanong, ako si Denny Cook. Bakit mo ako hinahanap? Gusto mo bang makipag-away? Paanong ang batang ito ay napakalaki sa murang edad? Bumaba si Thomas mula sa mesa at tumayo sa harap ni Denny. Pagkatapos, yumuko siya, nagpakawalan ng lakas, at direktang hinawakan si Denny sa braso. Naglakad siya pabalik habang binuhat niya si Denny. Anong ginagawa mo? Pakawalan mo ako. Patuloy na sinuntok ni Denny ang katawan ni Thomas, ngunit ang lakas ng kanyang mga suntok sa katawan ni Thomas ay parang kagat ng lamok, at hindi naramdaman ni Thomas ang sakit o pangangati. Habang tinatangka ni Thomas na ilayo si Denny, napagtanto ng mga miyembro ng motorbike gang na may humahawak sa kanilang miyembro sa mismong harapan nila sa kanilang base. Paano nila natitiis iyon? Ang blonde na pinuno ay galit na sumigaw, "Hoy bastard, tumigil ka sa paggalaw." Kabanata 2012. Hindi na lang siya pinansin ni Thomas at nagpatuloy sa paglalakad. Sa oras na ito, maraming motor ang dumaan at hamarang sa dinadaanan ni Thomas. Tumigil ka. Nakalang huminto sa paglalakad si Thomas at tumingin sa paligid nila. Lumapit ang blonde at malamig na sinabi, saan gang ka galing? Maglakas loob kang kunin ang isa sa amin. Wow, hindi mo kami nirerespeto, di ba? Sumagot si Thomas, hindi ako kabilang sa alinmanggang. Pumunta lang ako para tulungan si Brighton Cook na ibalik ang kanyang anak. Nang marinig iyon ng lahat ay nagtawanan sila. Ang blonde na lalaki ay tumawa ng mapang-uyam at sinabing, mayroon bang punto para ibalik siya? Pwede mo bang dugtungan si Denny, pero kaya mo bang durugan ang puso niya? Magiging isa siya sa mga miyembro ng gang namin sooner or later. Walang silbi na ibalik siya sa pamamagitan ng puwersa.
Iyon ay talagang nagbigay kay Thomas ng ilang mga pahiwatig. Oo, maaari niyang ibalik si Denny sa pamamagitan ng puwersa, ngunit ano ang mangyayari mamaya? Hanggat nandoon pa ang puso ni Denny, babalik siya maya-maya. Ang talagang gustong ibalik ni Thomas ay ang puso ni Denny. Kaya, ibinaba niya si Denny, at agad na tumakbo si Denny sa blonde na lalaki. Tinuro niya si Thomas at sumigaw, "Hindi na ako babalik. Gusto kong makasama sa motorbike gang at maging makong lalaki. Wala nang ibang makakabuli sa akin." Napaka-inosente pala ng isip ni Denny. Gusto niyang maging miyembro ng motorbike gang dahil lang sa ayaw niyang mabuli at gusto niyang maging macho. Ang strong point lang nila is marami silang member sa organization nila. Wala silang makakamit maliban sa pananakot sa mga normal na tao. Ang tunay na lalaki ay hindi sila kamukha. Denny, sumama ka sa akin, at tuturuan kita kung paano maging isang tunay na lalaki. Ikaw, Denny scoffed and said, "Wala kang ang subordinate. Nagyayabang ka lang." Inabot ng blonde na lalaki ang ulo ni Denny bago ito tumawa at sinabi kay Thomas, "Narinig mo ba iyon? Ayaw niyang umalis kasama ka. Mas mabuting mawala ka na ngayon." Sa sandaling iyon, nakarinig sila ng ilang dagandong na tunog. Lumingon sila at tumingin sa paligid para makitang may dumaan na isang dosenang van. Huminto ang mga van at lumabas ang mga lalaki na may hawak na mga bakal. Malakas din silang gangster sa lugar na tinatawag na Iron Gang. Noong si Hunter ay nasa paligid noon, ang mga taong ito ay nanatiling low-key. Ngayong wala na si Hunter, lahat sila ay nagpakita at gustong maging pinuno. Nang makita ng blonde na lalaki ang nangyari, alam niyang may mali. "Mga kapatid, kunin mo ang iyong mga armas." Hindi nagtagal ay nagsimulang mag-away ang dalawang gang. Hindi kasing taas ng kalaban nila ang miyembro ng motorbike gang kaya mabilis silang natalo. Nako, tumakas lang lahat. Gaya ng sinabi ni Thomas kanina, ang gang ay nambo-bully lamang sa mga menor de edad at wala silang anumang tunay na kakayahan. Kapag ang kanilang kalaban ay may mas mataas na bilang, sila ay ganap na natalo. Nakakatuwa ang isang organisasyong tulad niyan. Ang blonde na lalaki ay mahina sa pisikal at tila isang baras na bakal ang tatama sa kanyang ulo. Sa kritikal na sandaling iyon, kinaladkad niya si Denny mula sa gilid para protektahan ang sarili mula sa tama. Nagulat si Denny. Hindi niya inaasahan na mangyayari iyon. Ang pinuno ng motorbike gang na hinahangaan niya ay talagang gagamitin siya bilang isang kalasag kapag ang mga bagay ay naging mapanganib. Sa isang iglap, tuluyang nawala sa puso ni Denny ang blonde na lalaki. Ngunit huli na para magsisi. Nang mapagtonto ni Denny na tatama na sa kanyang ulo ang bakal na bakal ay bumangon ang kawalan ng pag-asa sa kanyang puso. Pakiramdam niya ay katapusan na ng kanyang buhay. Ngayon, siguradong mawawalan siya ng buhay doon. Sa kritikal na sandaling iyon, isang figure ang nagpakita at tumayo sa harap ni Denny. Kabanata 2013. Walang iba kundi si Thomas ang hinamak ni Denny. Bang! Ang bakal na pamalo ay tumama sa ulo ni Thomas at agad na bumulwak ang dugo mula sa kanyang korona. Damaloy ito sa pisngi ni Thomas at tumulo sa lupa. Ikaw, natigilan si Denny. Hindi niya akalain na lalabas at tutulungan siya ni Thomas sa libingan na sandaling iyon. "Denny, tingnan mo itong mabuti. Ituturo ko sa iyo kung ano ang tunay na lalaki," sabi ni Thomas na hindi lumilingon. Sa sandaling magsalita siya, naghagis siya ng suntok at ang lalaki sa harap niya ay natama ng mga 8 metro sa likod. Nabangga ng lalaki ang isa sa mga van at mabilis siya na nawala ng malay. Kinuha ni Thomas ang ilang mga baras na bakal mula sa lupa at hinawakan ang isa sa bawat kamay. Pagkatapos, sumugod siya sa crowd. Tinuntok niya sila. Pinitukan niya ang mga ito. At pinatay niya sila. Si Thomas ay naging Diyos ng digmaan at nakipaglaban ng mabangis tulad ng isang lobo na natagpuan ang sarili sa isang grupo ng mga tupa. Natalo niya ang ilang dosenang tao sa loob ng maikling panahon. Ang Iron Gang, na nanalo laban sa blonde na lalaki at sa kanyang motorbike gang, ay agad na natalo ni Thomas na mag-isa. Ang malaking pagkakaiba sa pagitan ng kanilang mga kakayahan ay nakakatakot. Pagkatapos ng laban, itinapon ni Thomas ang mga bakal. Inalagaan niya ang sugat sa kanyang noo bago siya sumakay sa isang motor at nagsindi ng sigarilyo, tahimik na naninigarilyo. Walang nangahas na lumapit sa kanya. Ang mga miyembro ng Iron Gang ay kumbinsido sa ngayon. Lahat sila ay nagtago sa malayo at ang mga makakatakbo pa ay nakagawa na. Hindi na sila nang ahas na makipag-away muli kay Thomas.
Samantala, tuluyan ang nagulat ang gang ng motor kay Thomas. Lihim silang nakaramdam ng swerte na wala silang ginawa kay Thomas kanina, kung hindi, sila na sana ang kasalukuyang nakahandusay sa lupa habang hinihingal. Ang lalaking ito ay lumaban sa buong gang ng mag-isa. Tao pa ba siya? Siya ay katawa-tawa na malakas. Lumunok ang blonde na lalaki bago siya ngumisi at sinabing, "Bro, I didn't know that you were so capable. I suggest na ikaw ang maging leader ng aming motorbike gang. Bababa ako at magiging katulong mo. Hahayaan ka naming pamunuan kami para maging pinakamalaking gang pagkatapos ng Hunters. Ano sa tingin mo?" Pinigyan lang siya ni Thomas ng malamig na tingin bilang tugon sa ganoong mungkahi, at natakot ang blonde na lalaki kaya napaatras siya ng ilang hakbang. Natatakot siyang magsabi ng isa pang salita. Sila ay isang motley crew lamang. Paano sila gusto ni Thomas? Halos maubos na ni Thomas ang kanyang sigarilyo. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakapagdesisyon na si Denny. Lumapit siya kay Thomas at seryosong sinabi, "Babalik ako sa iyo." Ang mga titig ni Thomas ay puno ng kaligayahan. Sigurado ka ba? Hindi ka ba magiging tunay na lalaki sa motorbike gang? Nang sarkastikong tanungin ni Thomas si Denny, ang sagot niya, "They're a group of lousy trash." Paano ako magiging isang tunay na lalaki kung mananatili ako sa kanila? Gusto kong maging katulad mo, isang tunay na lalaki na makakaligtas sa lahat ng panganib. Umiti si Thomas. Ganyan dapat ang batang ito. Tinapon ni Thomas ang upos ng sigarilyo niya bago niya hinawakan ang kamay ni Denny at naglakad pabalik. Kasabay nito, tinabi niya sa blonde na lalaki, "Tandaan mo ito, kung gusto mong magtayo ng isang organisasyon na ang bilang ng mga tao ang tanging bentahe mo, mahaba pa ang lalakbayin mo bago ka maging isang tunay na lalaki." Pagkasabi ni Thomas ay umalis na siya sa site kasama si Denny. Hindi nagtagal, sumakay si Thomas sa isang motor at dinala si Denny pabalik sa bahay ni Brighton. "Brighton, ibinalik ko na ang anak mo ayon sa kasunduan natin," mahinahong sabi ni Thomas. Kabanata 2014. Tinabihan siya ni Thomas ng 2 oras pero inabot lang siya ng mahigit 1 oras. Tunay na mahusay si Thomas. Agad na lumabas ng bahay si Brighton. Sa totoo lang, hindi niya akalain na maibabalik ni Thomas si Denny dahil nag-iisa si Thomas. Bakit niya naman nagawang ilayo si Denny sa napakaraming miyembro ng motorbike gang? Tsaka sinadya ni Denny na manatili sa motorbike gang. Kahit ibalik siya ni Thomas, ano kaya ang mangyayari? Nang makita ni Brighton na talagang iniuwi ni Thomas si Denny, natuwa siya at mas hinangaan niya si Thomas. "Anak," lumapit si Brighton at niyakap si Denny. Sobrang namiss ni Brighton ang kanyang anak matapos itong hindi makilala ng maraming araw. Maluhaluhang sabi niya, "Anak, please don't join the motorbike gang anymore, okay? Kung ipapangako mo sa akin ito, ibibigay ko sa iyo ang anumang gusto mo." Gagawin niya ang lahat para maibalik ang kanyang anak. Gayunpaman, hindi pa rin kumpiyansa si Brighton dahil alam niya kung gaano ka-obsess ang kanyang anak sa motorbike gang. Baka tuluyang makulong si Denny sa kanila sa buong buhay niya. Sa hindi inaasahang pagkakataon, nagtaas ng ulo si Denny at proud na sinabi, "Hindi na ako sasama sa motorbike gang." Ang gulo lang ng mga yon. Hindi sila tapat sa kanilang mga kaibigan, at sila ay mga duwag. Kung mananatili ako sa gayong mga tao, paano ako magiging isang tunay na lalaki? Nagulat si Brighton sa sinabi niya. Tinitigan niya si Denny at inisip kung anak ba niya ang batang ito. Paano siya magbago ng ganito sa maikling panahon? Tumingin si Brighton kay Denny bago siya sumulyap kay Thomas at nagtanong, "Ano? Ano ang nangyari?" Napangiti ng mahina si Thomas at sumagot, "Wala lang, ipinaalam ko lang kay Denny kung ano dapat ang hitsura ng isang tunay na lalaki." Bilang isang tao sa kanyang edad, hinahangaan niya ang mga bayani at hinahangad ang kapangyarihan. Hindi niya kasalanan iyon. Kami naman, bilang mga matatanda, ay pwedeng ipakita sa kanya kung ano ang isang tunay na bayani at tunay na kapangyarihan, at hindi hayaan ang kanyang mga mata na mabulag ng isang motley crew na tulad nito. Hindi talaga naintindihan ni Brighton ang sinabi ni Thomas. Gayunpaman, ayos lang. Hanggat hindi na nahuhumaling si Denny sa motorbike gang, masaya si Brighton. "Sir, tinupad mo ang iyong pangako at natupad ang kahilingan. Ngayon, turn ko na para tuparin ang pangako ko. Ibigay mo sa akin ang volcanic metal." Keto na. Ibinigay ni Thomas ang volcanic metal kay Brighton. Tanong ni Brighton, "Anong armas ang gusto mong pandayin?"
Pumili ng isa sa pagitan ng kutsilyo, espada, pamalo, baton, palakol, kawit, at tinidor. Isang kutsilyo, walang pag-aalinlangan na sabi ni Thomas. Angkop iyan. Hinaplos ni Brighton ang volcanic metal at sinabing, ang bulkan na metal na ito ay napakatigas, matibay, at kahanga-hanga. Ito ang pinakaangkop na material para gawing kutsilyo. Bigyan mo ako ng kalahating araw at tiyak na gagawa ako ng hindi kapani-paniwalang kutsilyo na makakapagputol ng pinakamanipis na buhok para sa iyo. Salamat. Pagkaraan, si Thomas at ang kanyang grupo ay umupo sa tabi ng pinto. Uminom sila ng tsaa habang matigang naghihintay. Tinandi ni Brighton ang bulkan na metal sa isang hindi kapani-paniwalang kutsilyo sa harap nila. Habang ginagawa niya iyon, pinahintulutan niya si Denny na tulungan siya at tinuruan niya si Denny ng lahat ng uri ng mahahalagang pamamaraan sa pagforging. Ito ay isang medyo nakakabagbag damdaming eksena. Kawakas, nang lumubog ang araw, natapos na ang pagpapanday ng kutsilyo. Tapos na. Itinaas ni Brighton ang peking kutsilyo sa kanyang ulo at tuwang-tuwang sinabi, ang kutsilyong ito ang pinaka-perpektong gawain sa buhay ko. Sir, suriin ito. Excited din si Thomas. Hindi sinasadyang kumulo ang dugo sa kanyang katawan. Lumapit siya at kinuha ang kutsilyo. Inihagis niya ang kutsilyo at ang isang piraso ng granite ay agad na naputol sa kalahati. Ito ay isang hindi kapani-paniwalang kutsilyo na madaling makabasag ng bakal. Ang galing naman ng kutsilyong ito. Kabanata 2015. Hinawakan ni Thomas ang kutsilyo at tiningnan ito ng paulit-ulit. Sobrang nagustuhan niya. Para sa isang lalaki na nakipaglaban sa frontline sa loob ng maraming taon, isang hindi kapani-paniwalang sandata na madaling pumutol ng bakal ay kaakit-akit sa kanya. Kahit nasanay si Thomas na makakita ng lahat ng uri ng armas, pumanga pa rin siya sa isang makapangyarihang sandata na ganoon. Ito ay tunay na sandata na ginawa mula sa bulkan na metal. Nakakamangha ang pakiramdam ng kamay. Pagkatapos, gumawa si Thomas ng scabbard sa lugar ni Brighton para hawakan ang kutsilyo. Pagkatapos noon, yumuko siya kay Brighton at naghanda na para umalis. Nagatubili si Denny sa pag-alis ni Thomas. Gusto niyang umalis kasama si Thomas. Sa huli, tinapik ni Thomas ang kanyang ulo at binigyan siya ng kaunting lakas ng loob. Iniwan din niya ang contact number niya. Kaya, kung pupunta si Denny sa Central City o sa Southland District sa hinaharap, mahahanap niya si Thomas. Dahil doon, atubiling nagpaalam si Denny kay Thomas. Kapag naayos na ang lahat, umalis sina Thomas, Pisces, at Phoebe sa forging place, umalis sa susunod na lokasyon. Sa loob ng sasakyan, masayang nagsalita si Pisces habang nagmamaneho. Sa puntong ito, nakakuha na tayo ng 3 sa 5 elemento. Mayroon tayong metal, kahoy, at lupa. Tubig at apoy ang naiwan. Miss Mars, maaari mo bang sabihin sa amin kung saan namin makukuha ang 2 elementong ito? Nag-isip sandali si Phoebe bago niya sinabi, ang tubig at apoy ay umiiral sa 2 tribo at sila ang mga labi ng mga tribong ito. Ang isa ay kumakatawan sa gantimpala habang ang isa ay kumakatawan sa kaparusahan. Gantimpala at parusa. Hindi naintindihan ng Pisces kaya tinanong niya, ano ang ibig mong sabihin sa gantimpala at parusa? Paliwanag ni Phoebe, it's actually simple. Ang 2 tribo ay malapit sa isa't isa at sila ay may parehong paniniwala. Gayun din, ang bawat tribo ay may relic na tubig na nag-hydrate ng lahat ng bagay sa mundo at apoy na maaaring sumunog sa mundo ayon sa pagkakabanggit. Matagal nang may kasunduan ang mga ninuno ng mga tribo. Ang tribo na namamahala sa banal na tubig ay mananagot para sa gantimpala habang ang tribo na namamahala sa sagradong apoy ay mananagot para sa kaparusahan. Ang 2 labi na ito ay ang banal na tubig at sagradong apoy. Sa makatuwid, ang banal na tubig at sagradong apoy ang mga bagay na kailangang makuha ni Thomas sa panahong ito. Sila rin ang huling bagay na kailangan ng grupo. Tanong ni Thomas, hindi mo na ipaliwanag kung ano ang ibig sabihin ng gantimpala at parusa. Saglit itong pinag-isipan ni Phoebe at sinabing, bago ko ipaliwanag iyan, kailangan kong ipaliwanag ang mabuti at masasamang bahagi ng kalikasan ng tao. Ang parehong mga tribo ay naniniwala sa isang bagay na ang kalikasan ng tao ay may parehong mabuti at masama. Tumawa si Pisces. Hindi ba iyon isang katotohanan? Hindi lang ang mga tribo, pero ang lahat ng tao sa mundo ay nag-iisip din na ang kalikasan ng tao ay may mabuti at masamang panig.
Inilibot ni Phoebe ang kanyang mga mata sa kanya at nagpatuloy sa pagsasabing, kapag ang isang tao ay nagpakita ng malaking kabaitan, siya ay gagantimpalaan ng inumin ng banal na tubig. Tinasabi ng alamat pagkatapos mong uminom ng banal na tubig, mabubuhay ka ng mas mahabang buhay habang ang iyong buhay ay tataas. Tataas ang haba ng buhay. Totoo ba iyon? Hindi naniwala ang Pisces. Nakakatawa. Magkakaroon ba ng ganoong epekto ang isang mangkok ng tubig? Bakit hindi na lang nila ito pakyawin at hayaan ang lahat na humigop upang ang lahat ay mabuhay ng mas mahabang buhay? Medyo hindi nakaimik si Phoebe, pero sinab niya, sa palagay mo ba ang banal na tubig ay matatagpuan sa lahat ng dako tulad ng tubig sa gripo? Ang banal na tubig ay bumaba mula sa tuktok ng isang maalamat na libong taong gulang na banal na bato at may ilang patak lamang bawat araw. Kung gusto mong mangolekta ng isang mangkok ng banal na tubig, kailangan mong maghintay kahit saan mula 3 hanggang 5 taon. Nangangahulugan din iyon na isang tao lang ang makakainom ng banal na tubig kada 3 hanggang 5 taon. Nagulat si Pisces at napasigaw, pambihira ito tulad ng langka. Siyempre, sabi ni Phoebe. Tanging ang mga tao na nagpapakita ng mahusay na kabaitan ay maaaring uminom ng banal na tubig. Walang normal na tao ang kwalipikadong uminom nito. Nang marinig iyon ni Thomas ay bahagyang kumunat ang noo niya. Kung iyon ang kaso, magiging lubhang mahirap makuha ang holy water. Huwag nating pag-usapan kung ang tribo ay may banal na tubig o wala sa ngayon. Kung available man, paano na lang nila ibibigay kay Thomas? Alam ng maraming tao sa mundo ang tungkol sa pagkakaroon ng banal na tubig, at marami rin ang nakaisip ng iba't ibang paraan para makuha ito. Pwedeng gumamit sila ng lahat ng uri ng mga pamamaraan, kabilang ang pagbabante at pangakit, ngunit wala sa kanila ang nakakuha ng banal na tubig sa huli. Kabanata 2016. Ipinahiwatig din nito na ang paraan ng pag-iingat ng holy water ay kailangang maging espesyal. Isa pa, matibay ang paniniwala ng mga taga-nayon, kaya hindi sila mabubulag ng pera. Ito ay magiging mahirap. Hindi pa rin alam ni Thomas kung ano ang dakilang kabaitan. Ano ang dapat niyang gawin para makuha ang banal na tubig? Magiging mahirap kapag ganito. Doon rin, Pisces asked, Miss Mars, nalaman mo ba kung ang mga taong iyon ay nabuhay ng mas matagal pagkatapos nilang uminom ng banal na tubig? Baka gimak lang na nakakaloko ng mga tao. Hindi lang Pisces ang may ganoong kaisipan. Nagtaka rin si Thomas. Pagkatapos ng lahat, si Thomas ay isang doktor at hindi niya akalain na ang isang mangkok ng tubig ay magkakaroon ng ganoon kalakas na bisa. Gayunpaman, ang sagot ni Phoebe ay ginawa itong tila totoo. Na-verify ko na talaga. May kilala akong 3 tao na uminom ng banal na tubig at sila ay namatay sa 101, 106, at 114 ang pinaka nakakatakot ayon sa pagkakabanggit. Oh, Diyos ko! Ibinuka ni Pisces ang kanyang bibig sa gulat. Iyan ay isang hindi kapani-paniwalang bagay. Lahat sila ay nabuhay ng mahigit 100 taon. Baka hindi ko na kayang mabuhay ng hanggang 80 taong gulang. Lalo na sa 100 taong gulang. Mukhang mabisa itong divine water. Umiti ng mahina si Thomas. Baka hindi totoo. Ang 3 haba ng buhay na iyon ay talagang mga normal na haba ng buhay ng tao, kaya hindi ito masyadong pinalaki. Ito ay tunay na mahusay kung ang isang tao ay mabubuhay ng hanggang 200 taong gulang. Bukod, tanging ang mga taong may malaking kabaitan ang makakainom ng banal na tubig. Karaniwang kalmado at hindi nakikipagkompetensya ang mga hari. Mas madali din para sa gayong mga tao na mabuhay ng mas mahabang buhay. Kaya, hindi pa rin alam kung ang banal na tubig ay epektibo. Kahit na ganoon, hindi iyon ang inaalala ni Thomas. Hindi niya pinaplano na pahabain ang kanyang buhay gamit ang holy water dahil maaaring patayin ng iba ang isang katulad niya anumang oras. Kaya, ang pagpapahaba ng kanyang habang buhay ay maaaring hindi praktikal. Ang mas mahalaga sa kanya ay kung makukuha niya ang banal na tubig. Napakahalaga ng banal na tubig. Makakatanggap lang siya ng ancestral water pagkatapos niyang kolektahin ang lahat ng 5 elements. Pagkatapos, naiintindihan niya ang issue tungkol sa heart eater. Mukhang mahirap kumuha ng banal na tubig. Tanong ni Thomas, pag-usapan muna natin ang sagradong apoy. Hindi naman dapat ganoon kahirap makuha ang sagradong apoy, di ba? Nagkibit balikat si Phoebe. She chuckled in resignation and said, madaling makakuha ng sagradong apoy. Makukuha ito ng sinuman, at hindi ito mahirap. Medyo nagulat si Thomas.
Napakahirap makakuha ng holy water at ang sagradong apoy ay isang relic sa parehong antas ng holy water, pero bakit napakadaling makuha ito? Makukuha ito ng kahit sino. Parang isang biro ang lahat. Malaki ang pagkakaiba. Gayunpaman, hindi pa natutuwa si Thomas. Nakikita niya sa ekspresyon ni Phoebe na hindi ito kasing simple ng inisip niya. Kung talagang makukuha ito ng sinuman at walang kahirap-hirap, hindi magmumukhang masama ang loob ni Phoebe. Kailangang may mali. Tanong ni Thomas, ganyan ba talaga kadaling makuha ang sagradong apoy? Parang may kakaiba dito, di ba? Tumawa si Phoebe bilang pagbibitiw at sinabing, madaling makuha at ang tanging espesyal na bagay tungkol dito ay ang mga taong nakakakuha nito ay namamatay. Kabanata 2017. Magulo iyon. Pumalaklak si Thomas bilang pagbibitiw habang umiling. Alam niyang hindi magiging ganoon kadali ang mga susunod na pangyayari. Umunat ang noo ni Pisces at nagtanong, what the heck? Hindi ko maintindihan. Hindi mo ba sinabi na kahit sino ay maaaring makakuha ng sagradong apoy ngayon? Bakit bigla mo na lang sinasabi na mamamatay ang mga nakakakuha nito? Anong ibig mong sabihin? Mabilis na binigyan ni Phoebe ng sagot ang Pisces sa kanyang pagkataranta. She patiently answered, tulad ng sinabi ko kanina, talagang nagtutulungan ang dalawang tribo. Ang isa ay may pananagutan sa pagbibigay ng mga gantimpala habang ang isa ay namamahala sa mga parusa. Ang banal na tubig ay ginagamit upang gantimpalaan ang mga tao ng malaking kabaitan habang ang sagradong apoy ay ginagamit upang parusahan ang mga taong lubhang kasamaan. Sabi ni Pisces, ibig bang sabihin kapag may gumawa ng masama, masusunog siya hanggang mamatay sa sagradong apoy? Parang nagsasakripisyo sa Diyos. Ito ay isang corrupt na kaugalian, tama ba? Hindi. Mariing itinanggi ni Phoebe ang hula ng Pisces. Sabi niya, iba ang katotohanan sa iniisip mo. Ang sagradong apoy ay talagang ginagamit upang parusahan ang mga taong gumagawa ng masasamang bagay, ngunit hindi ito sinasadyang hulihin sila upang sunugin sila hanggang sa mamatay. Natigilan si Pisces at nagtanong siya, so, kailangan bang lumapit ang mga taong iyon para isakripisyo ang kanilang sarili? Tama ka. Natigilan sina Pisces at Thomas at nanatili silang nagyelo ng ilang sandali. Mamamatay ba ang mga taong gumawa ng masasamang bagay na ito? Masyado itong nakakatawa. Parang nagbibiro sa isang bagay na hinding-hindi mangyayari. Kahit na ganoon, nangyari ito at kailangan nilang maniwala kahit na ayaw nila. Napakalaki ng mundo kaya may mga kakaibang bagay. Ang sagradong apoy ay isang kakaibang bagay na umiral. Ipinaliwanag ni Phoebe. Ito ay hindi makatotohanan kung ang mga miyembro ng tribo ay kailangang pumunta at hulihin ang bawat taong gumagawa ng masasamang bagay upang sunugin sila hanggang sa mamatay. Una, ang tribo ay walang kakayahan na hulihin ang mga taong ito. Paano posible na maglibot sa mundo para manghuli ng masasamang tao? Pangalawa, paano kung magkamali sila? Kung ang taong nahuli nila ay maling akusahan at susunugin nila ito hanggang sa mamatay, tama ba ito? Pangatlo, ang tribo ay walang awtoridad na pumatay ng mga tao. Kung basta-basta silang magsusunog ng isang tao hanggang mamatay, agad na susugod ang mga pulis at huhulihin sila. Sa kabuuan, hindi personal na huhulihin ng tribo ang sinuman at susunugin hanggang mamatay. May sense naman talaga ang sinabi niya. Bukod dito, kung ang isang maliit na tribo ay pumunta sa buong mundo upang manghuli ng mga tao, sila ay madaling matarget at maaari silang makatanggap ng paghihiganti. Tanong ni Thomas, hindi ko maintindihan. Bakit may taong handang isakripisyo ang kanilang sarili? Ipinaliwanag ni Phoebe, sapagkat sinasabi ng alamat na ang sagradong apoy ay may kakayahang sunugin ang lahat ng kasalanan. Kung masunog ka sa sagradong apoy, masusunog ang lahat ng iyong mga kasalanan at maging abo. Sa madaling salita, ang pagpili na masunog ng sagradong apoy ay talagang isang paraan ng pagtubo sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagbibigay ng iyong buhay bilang kabayaran para sirain ang iyong mga kasalanan. Kawili-wili iyon. Sabi ni Phoebe, hindi lahat ay nawawalan ng konsensya. Maraming mga kriminal ang nagsisisi pagkatapos nilang gumawa ng mga krimen at nakakaramdam sila ng sakit pati na rin ang pakikibaka para sa kanilang buong buhay. Ang ilang mga kriminal ay maaaring mas asana sa simula, ngunit pagkatapos ng ilang karanasan sa buhay, sila ay nagising sa katotohanan at gusto nilang magsisi sa kanilang mga pagkakamali. Susubukan ng mga taong ito na tabyusan ang kanilang sarili.
Siguro hindi ka naniniwala dito, pero maraming mga kriminal ang talagang pupunta sa tribo at hihilingin na masunog hanggang mamatay sa pamamagitan ng sagradong apoy. Sa ganoong paraan, mababayaran nila ang kanilang mga kasalanan. Kabanata 2018. Ang mga tao ay nagmula sa iba't ibang panig ng mundo at nakagawa sila ng lahat ng uri ng krimen na nagpagalit sa iba at sa Diyos. Sa palagay ko mayroong mga 20 tao na nasusunog hanggang sa mamatay sa pamamagitan ng sagradong apoy bawat taon. Ito ay talagang nakakagulat na numero at insidente. Sino ang makakaalam na matanto ng masasamang taong ito ang pagkakamali ng kanilang mga ginawa at magkusa na magpakamatay? Para sa mga taong ito, ang pagkakaroon ng sagradong apoy ay talagang isang kaluwagan at pagtubos, kaya ito ay may mahalagang kahulugan. Napabuntong hininga si Thomas. Ngayon naiintindihan na niya kung bakit ngayon lang sasabihin ni Phoebe ang ginawa niya. Sa katunayan, lahat ay makakakuha ng sagradong apoy. Hanggat gusto mo, makukuha mo. Pero kahit na ganito, ang sagradong apoy ay hindi direktang ibibigay sa iyo. Sa halip, susunugin ka nito hanggang sa mamatay ka. Ang iyong buhay ay magtatapos sa sandaling nakilala mo ang sagradong apoy. Parang nakakatakot at nakakatakot pa rin. Napabuntong hininga si Thomas. Hindi niya inaasahan na napakahirap makuha ang huling dalawang elemento. Kung gusto niyang makuha ang dalawang elementong ito, kailangan niyang gumawa ng ilang panlilinlang. Imposibleng makuha ang mga ito kung siya ay pumunta lamang at hiningi ang mga ito mula sa mga tribo. Ngunit hindi nakaramdam ng lungkot si Thomas dahil dito. Pagkatapos ng lahat, nakuha ni Lord Vedestas ang dalawang elementong ito sa nakaraan, kung hindi siya makakakuha ng ancestral water. Dahil nakuha ni Lord Vedestas ang banal na tubig at sagradong apoy, bakit hindi niya makuha? Tinubukan ni Thomas na magtanong, maaari ba nating hiramin ang sagradong apoy? Halimbawa, gusto kong gamitin ang sagradong apoy para patayin ang isang kriminal na nasa ibang bansa. Maaari ko bang alisin ang sagradong apoy? Ang sagot na natanggap niya ay, hindi. Ngumiti si Phoebe at sinabing, tumigil ka na sa mga panlilinlang mo. Sa tingin mo posible ba iyon? Kung gagamitin ng lahat ang dahilan na ito para alisin ang sagradong apoy, mawawalan ito ng halaga. Totoo iyon. Nagkibit balikat si Thomas. Bagamat alam na niya ang sagot sa simula pa lang, nahirapan pa rin siyang paniwalaan nang marinig niya ito mula kay Phoebe. Sa oras na ito, nagdala ng isa pang tanong ang Pisces. Actually, gusto ko rin magtanong. Paano natin ibabalik ang sagradong apoy? Parang boring na tanong yun, pero seryoso talaga. Iba ang apoy sa metal, kahoy, tubig, at lupa. Maaari mong ilagay ang iba pang 4 na bagay sa isang kahon at ibalik ang mga ito, ngunit paano ibabalik ang apoy? Parang fairy tale yun. Nais mo bang maging tulad ng mga Olympic torchbearer at ibalik ito sa pamamagitan ng isang relay ng sunod-sunod na sulong? Paano ka pa nakakapagmeneho? Ano ang gagawin mo kung tag-ulan ngayon? Hindi sineseryoso ni Thomas ang tanong at simpleng sumagot, hindi ito mahirap. Maaari akong mag-book ng isang buong eroplano, ipadala ang fire basket sa eroplano, at ibalik ito ng direkta. Ito ay simple at prangka. Hanggat mayroon kang pera, magiging madali itong gawin. Ang pinakamahalagang problema ngayon ay, paano nila magagawang ibigay ng mga miyembro ng tribo ang sagradong apoy kay Thomas at hayaan siyang kunin ito. Nasa isang mapaghamong posisyon sila. Kabanata 2019. Sa huli, tinanong ni Thomas ang huling tanong. Alam mo ba ang mga pangalan ng 2 tribo? Umagalpak ng tawa si Phoebe, walang nakakaalam ng kanilang mga pangalan sa mahabang panahon. Ngayon, ang isa ay tinatawag na Divine Water Tribe habang ang isa naman ay tinatawag na Sacred Fire Tribe. Tumawa din si Thomas. Ang mga pangalang ito ay madaling matandaan. Habang nagsasalita sila, nakarating ang kanilang sasakyan sa isang T-junction at pinahinto ni Pisces ang sasakyan. Saan tayo pupunta? Sinabi ni Phoebe, ang kaliwa ay ang daan patungo sa Divine Water Tribe at ang kanan ay ang daan patungo sa Sacred Fire Tribe. Ikaw ang bahalang pumili sa kaliwa o kanang bahagi. Nag-isip sandali si Thomas bago niya itinuro ang daan sa kanan at sinabi, pumunta tayo sa Sacred Fire Tribe. Pagkatapos ng lahat, ang sagradong apoy ay madaling makuha habang maaaring hindi nila makita ang anumang banal na tubig. Matapos pag-isipan ito ni Thomas, nagpasya siyang pumunta at tingnan kung ano ang hitsura ng sagradong apoy. Maaaring mas madaling magsimula dito.
Ang ibig sabihin nito, pinaandar ni Pisces ang kotse at nagmaneho sa direksyon ng Sacred Fire Tribe. Wala pang 20 minuto ay nakarating na ang kanilang sasakyan sa Sacred Fire Tribe. Kahit na ito ay isang tribo, ito ay napaka-moderno. Bukod dito, maganda ang itsura ng tribo. Tila hindi ito nakahiwalay, nakasara, at nahuhuli. Sa kabaligtaran, ang tribo ay lumitaw na medyo masigla at sila ay pala kaibigan sa mga tagalabas. Taon-taon, napakaraming turista ang bumibisita sa Sacred Fire Tribe kaya naging tourist destination ito sa lugar. Karamihan sa kita sa lugar ay nagmula sa mga turista. Ang tirahan sa lugar ay mahusay na binuo. Mayroong mga hotel sa lahat ng dako at ang kapaligiran ng pamumuhay, pati na rin ang serbisyo, ay top-notch. Inihinto nila ang sasakyan, naghanap ng hotel at nag-book ng 3 kwarto. Sa lugar na ito, hindi na kailangan ni Phoebe na tumira sa isang silid kasama si Thomas. Laming-galing si Pisces at walang malay na sinabi, nakakagulat, ang ganda ng lugar na ito. Mayroong pagkain, inumin, tirahan, at mga laro sa lahat ng dako. Ipinaliwanag ni Phoebe, taon-taon, pinipili ng mga tao na sunugin ng sagradong apoy, kaya marami ang pumupunta at nanunood nito. Mabilis na sumikat ang lugar na ito bilang resulta. Sa paglipas ng panahon, parami ng parami ang mga taong dumarating at ang lungsod ay lalong naging masigla. Tumawa si Pisces. Ito ay isang lungsod ng turista, kaya hayaan mo akong gumawa ng hypothesis. Magagawa kaya ang tinatawag na sagradong apoy? Likas ba nito ang gumawa ng gimmick para makaakit ng mga turista? Posible iyon. Ilang tao ang nakakaalam kung ito ay totoo o peke. Pero, pinanlakihan siya ng mata ni Phoebe at seryosong sinabi, let's just talk about this in private. Hindi mo dapat sabihin iyon sa publiko. Magagalit ka sa lahat. Tumango si Pisces. Meron akong sense of propriety. Hindi ako magiging walang isip. Pupunta kaya siya sa isang tribo na may ganoong katibay na paniniwala at sasabihin na peke ang kanilang sagradong apoy? Haha, hindi ba iyon magpapakamatay? Habang nag-uusap silang tatlo kung paano sila pupunta at makita ang sagradong apoy, biglang lumipat sa gilid ang mga nagdaraan sa kalye. Pagkatapos, dahan-dahang dumaan ang isang itim na kotse. Bumukas ang sunroof sa ibabaw ng sasakyan at inilabas ng isang lalaki ang kanyang katawan. Hinawakan niya ang isang loudspeaker at sinigawan ang mga dumadaan sa magkabilang panig. Ang seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy ay isasagawa sa 12:00 ng tanghali bukas. Kung gusto mong panoorin ito, mangyaring magpatuloy sa site. Mabagal ang takbo ng sasakyan at paulit-ulit na naririnig ng lahat ang boses mula sa loudspeaker. Nang marinig ito ni Thomas, ngumiti siya ng mahina at sinabing, "We have what we want." Pinag-uusapan lang natin kung paano tayo pupunta at pagmasdan ng sagradong apoy. Ito na ang pagkakataon natin. Sa 12 PM bukas, pipiliin ng ilang tao na masunog hanggang mamatay sa pamamagitan ng sagradong apoy. Si Thomas at ang kanyang grupo ay nagkaroon ng pagkakataon na makita kung ang tinatawag na sagradong apoy ay totoo o isang bagay na may hindi nararapat na katanyagan. Kabanata 2020. Nang makita ni Thomas at ng barkada ang sasakyan na papaalis, agad silang nakakita ng isang maliit na restaurant na upo at nag-order ng ilang pagkain. Hinihintay nilang dumating ang kanilang mga pagkain habang pinag-uusapan nila ang pagkasunog bukas. Gayunpaman, bago sila gumawa ng kanilang order, isang waiter ang lumapit at nagsabing, "Hello, pwede bang igulong mo ang iyong mga manggas at ipakita sa akin ang iyong mga braso?" Anong kakaibang kahilingan iyon? Nagkatinginan si Thomas at ang kanyang grupo na medyo naguguluhan. Habang ito ay isang tribo sa kanayunan, hindi dapat umiral ang gayong kakaibang kaugalian, tama ba? Nandoon lang sila para kumain, kaya bakit kailangang suriin ang kanilang mga braso? Tanong ni Pisces kay Phoebe, "Miss Mars, kaugalian din ba ito sa lugar na ito?" Si Phoebe naman ay mukhang naguguluhan. Hindi niya inaasahan na mangyayari ito. Bago siya makarating doon, hindi niya alam na may ganoong kaugalian ang lugar kaya hindi rin niya alam kung paano ito ipapaliwanag. Napangiti ng mahina ang waiter at sinabing, hindi namin ito kaugalian, ngunit nagsasagawa kami ng mga hakbang sa pag-iwas laban sa isang sakit. Bahagyang kumunat ang noo ni Thomas at nagtanong, "Can you clarify?" Paliwanag ng waiter, "Ito ang kaso, sa nakalipas na 2 buwan, isang kakaibang sakit ang lumitaw sa aming lugar.
Walang mali sa mga taong nahawaan sa simula, ngunit magkakaroon ng mga marka ng itim na bilog sa kanilang mga braso. Habang lumilipes panahon, padilim ng padilim ang mga itim na marka. Makalipas ang isang linggo, magkakaroon ng blains at putrescence sa mga itim na marka. Sa loob ng 2 linggo, ang mga itim na marka ay kumakalat sa buong katawan at ang tao ay mamamatay sa sakit. Anong klaseng sakit iyon? Hindi pa narinig ni Thomas ang tungkol dito. Ito ay tila hindi ka panipaniwala tulad ng isang uri ng wizardry. Idinagdag ng waiter, wala kaming alam tungkol sa kung paano lumitaw ang sakit na ito at kung ito ay nakakahawa. Tinatawag lang namin itong kakaibang sakit na marka sa ngayon. Ang bilang ng mga nahawa ang tao ay dumarami at ito ay nagpapabuhay sa lahat sa takot. Kaya guys, gusto kong makita ang mga braso ninyo dahil gusto kong malaman kung nahawaan kayo ng kakaibang sakit na ito. Kawakas ay naunawaan ni Thomas at ng iba pa ang magandang intensyon ng waiter pagkatapos nilang marinig ang kanyang paliwanag. Dahil iyon ang nangyari, hindi na nila siya kailangang guluhin. Kinuha ni Thomas ang inisyatiba na igulong ang kanyang manggas at ipakita ang kanyang matatag na mga braso. May mga galos na iba't ibang uri at sukat sa magkabilang braso niya na nagsisilbing medalya ng kanyang mga laban. Ngunit walang mga itim na marka. Normal din ang mga bisig ni na Pisces at Phoebe. Walang bakas ng pagkakaroon nila ng kakaibang sakit na marka. Nakahinga ng maluwag ang waiter. Umiti siya at sinabing, sige, maganda ang iyong pisikal na kondisyon at hindi ka man lang mukhang may sakit. Magkagayunman, hindi mo maaaring pabayaan ang iyong pagbabantay. Mag-ingat at huwag kumain ng kahit ano. Subukan lang na huwag pumunta sa mataong lugar kung maaari. Tinubukan mong hindi pumunta sa mataong lugar. Medyo mahirap iyon. Pagkatapos ng lahat, nagpasya na si Thomas at ang grupo na pumunta sa seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy bukas ng tanghali. Habang nag-o-order si Phoebe ng kanyang pagkain, casual na nagtanong si Thomas, so, palagi mo bang inaayos ang seremonya ng pagsunog ng sagradong apoy? Pumalaklak ang waiter. Awkwardly niyang sinabi, paanong naging posible ito? Sa totoo lang, ang pagsunog ng sagradong apoy ay isang alamat lang. Wala pang 5 tao ang talagang nasusunog kada taon. Pagkatapos ng lahat, ito ay may kaugnayan sa buhay ng tao. Susubukan silang hikayatin ng matanda na namamahala sa sagradong apoy. Maliban kung kinakailangan, hindi nila gagamitin ang tunay na sagradong apoy para sunugin ang mga tao hanggang sa mamatay.